Eh, ang tingin nila sa asawa ay katulong or someone insubordinate or someone subordinate sa kanya. Lalo na pag may mataas na pinag-aralan or mas mahaba experience or mas may edad siya. So here's the problem. Bakit yung lalaki kinuha sa lupa pero yung babae sa tadyang ng lalaki, hindi sa lupa? Pinag-aralan ko mabuti, pinag-isipan ko yung mind of God kasi pwede naman niya gawin sa lupa din yung babae pero hindi niya ginawa. Ibig sabihin pala ng Diyos, kapag nag-asawa ka, nag-desisyon ka, galing sa katawan mo yung desisyon na yun. Niligawan mo siya, kinumbins mo siya, ikaw yung nagsimula ng marriage. Sa'yo galing si Janelle, which means ikaw yung manager, which means ikaw yung kanyang source. At kapag ikaw yung kanyang source, ikaw din yung mag-supply ng kanyang needs. I-search nyo, Dr. Miles Monroe, every woman is a man's baby. Baby mo yan. At dito mo malalaman kung paano magmahal ang tama sa babae. Since baby mo yan, dinesisyonan mo, galing sa katawan mo yan, lumabas sa'yo, eto ang mga pangangailangan niya. Alam ko sa mga lalaki, bihira nakakalam kung paano magmahal ng babae. Yung tamang pagmamahal sa babae na ina-expect nila sa bawat lalaki, ganito po yun. Isipin nyo na lang na yung asawa nyo ay baby. Kung paano natin i-treat ang baby, ganun din ang expectation ng bawat babae sa kanyang husband. Paano ba yun? Ang baby, hindi natin pinapayagang umiyak. Ang baby, hindi natin pinapayagang maguto. Ang baby, hindi natin hinahayaang madapa o masakta. And so on and so forth. Iniingatan natin madapuan ng lamok or whatever. In other words, Mark, bawal siyang gutumin. Bawal siyang masaktan. Bawal siyang umiyak. Eh dapat laging busog yan. Kailangan lagi yung tumatawa. Diba? Tuwan-tuwa ang bata pag pinapatawa natin eh. Kaya napakahalaga sa lalaki yung maganda ang sense of humor. Gustong-gusto ng mga babae yun pag napapatawan nyo sila. Because they are your baby. Yun ang reason. Naintindihan mo na, Mark? Very simple. Paano magmahal ng asawa? Ituring mo siyang parang baby. Kaya nga habang tumatanda kayong dalawa, ang tawag sa husband, nagiging daddy. Daddy. Yun ang nararamdam nyo naturally. Hindi nyo invento, hindi nyo control, it is there. That's how the setup was designed by God. Daddy. At yung daddy naman, ang tingin niya lagi sa asawa niyang babae, baby. Baby. It comes naturally. Okay? Now, ganon ang pagmamahal sa tamang pagmamahal sa asawang babae. Now, paano naman mahalin ang lalaki? Punta naman ako sa inyo. Sabi ni Pastor kanina, respect and honor your husband. Pag sinabing respeto, malalim na usapan ito. Pag sinabing respeto, tingnan natin isa-isa. Bawal sermonan. Respeto yun. Bawal sabihin sa kanya kung anong gagawin. Reminder lang. Pero hindi yung nagdo-dominate ka. Ayaw nila, nandito-dominate sila. Because that's how it is designed. Subukan mo kung magustuhan nila pag pinapatakbo niyo buhay nila. Magugustuhan niyo patakbuhin ng babae buhay niyo? Sooner or later, magmamalfunction ang relationship because it is not how God designed it, the marriage. Bawal mag-shopping na hindi niya alam, kahit pa sarili niyong pera. Bakit? Magugulat kayo pag nag-asawa yung lalaki, biglang nagiging organized. Biglang nagiging matipid. Why? Because it is there naturally. Nandun yung looking forward to the day na daming gastusin. Dadami ang anak, dadami ang expenses. They feel that naturally, the moment na nag-asawa. Ano pa? Bawal insultuhin. Subukan niyo insultuhin. Pag mas malaki sahod ko sa'yo, manahimik ka. Ganunin niyo yung husband nyo. Tingnan natin kung kausapin ka pa niyan. Bawal eh. Kasi akala natin yung Bible, suggestions. Hindi pa suggestion. Ang kaibahan po ng batas ng lupa sa batas ng Diyos, walang demokrasya sa batas ng Diyos. Hindi mo siya pwede lagyan ng kondisyon. Only sa batas ng tao, pwede mo pa i-contest. Punta ka Supreme Court. Kumbinsihin mo yung 15 justices doon na tama ka. Pero sa batas ng Diyos, sa Bible, hindi yan suggestion.
Pag sinabing irespeto, talagang irespeto mo ang husband mo. Kahit galit ka, kahit naiinis ka. At yan din ang findings ng mga scientists. The moment na hindi siya deserve ng respect, yun daw, yung oras na kailangan mo pa rin siyang irespeto. At makikita mo yung wonders na mangyayari sa inyong relationship. Ang pinaka-challenging kasi talaga sa atin, yung mentalidad na equality. Pero I want you to know, ang equality hindi dinadala sa marriage. Only in the corporate world. Sige nga, patunayan mo nga, Father. Genesis chapter 1, pantay ang male and female, parang binigyan ng karapatan to survive in this world. Economically. Kahit di mag-asawa yan, the woman will survive. Yayaman yan kahit di mag-asawa. Pero dumating ang chapter 2, bigla sila nag-asawa. At dahil alam na Diyos ang mangyayari, inayos niya yung organizational setup ng dalawang ito. Ito ang epekto ngayon. Pag nag-asawa ka, sabi niya sa lalaki, susumpa ko ang lupa. Lahat ng kakainin nyo, pagpapawisan mo. Bakit? Kasi doon sa Garden of Eden, pipitas lang busog na Hindi lang kailangan magtrabaho doon Hayahayang buhay sa Garden of Eden. The same thing, we have responsible parents sa bahay. Pagising natin, may pagkain na, may almusal, may tanghalian. Pero the moment you declared independence sa iyong magulang, hindi ka na pakakainin ng magulang mo. Sumuway ka na Nag-asawa ka na So, pinalaya sila sa garden. Kailangan nilang magtanim para makakain. Ano ang sabi niya sa babae? 4 na bagay. I will increase your pain in childbirth. Genesis chapter 3, verse 16 or 19. I will increase your pain in childbirth. May increase, ibig sabihin, may dati ng pain. Dinagdagan pa. Science na lang makakapag-explain niya. Pangalawa, in pain, you will bring forth children. Talaga naman, ang daming side effects pag nagbubuntis ang babae. Pwede mo na interviewin yung mga nagbuntis before para expected mo na pwede mangyari sa iyo. Pangatlo, your desire will always be to your husband. Na naisin mo ang husband, lagi makita siya. Umuwi ng maaga, nasa tabi mo, may kausapin ka dapat, etc., etc. Your desire will always be to your husband. And you feel that naturally. Pang-apat, dahil parehong may power to survive, parehong may power to be leaders, magpapatayan itong dalawang ito pag di ko inayos. Sabi ng Diyos sa babae, He will rule over you. Kaya take the lead, husbands. Hinahangaan ng mga babae, yung mga lalaki, marunong manindigan. Yung hindi umaasa kay mami. Yung hindi naghihintay ng payo ni mami. Hindi makapag-decide, teka lang, wala pang sinabi si mami sa akin Ina-expect nila na magpakalalaki ka. Kahit hindi nila yung pinag-aralan sa college, you feel that na magpakalalaki ang inyong asawa. Because that's how God designed you to be a leader. Kapag hindi ka nag-take the lead, they can take the lead. Why? They can also be leaders. And you will never like it. So, kapanan niyo yung role na yan para hindi mag-function ang inyong marriage. Okay po? Malinaw na po. Mapapanood niyo ako, by the way, sa TV5, madalas, o paminsan-minsan, sa Payong Kapatid. Mapapanood niyo rin po ako sa EKMJS mo na yan. Kapag may trending na usapin tungkol sa mga taksila na yan. At sa Billionaire News Channel. Paborito po tayo ng media pagtungkol sa mga usaping relasyon. Siguro dahil kakaiba yung ating sinasabi. And I hope marami po kayo natutunan ngayon sa pag-attend nyo sa wedding nito. Meron lang po kaming lambing. Pwede po ako maglambing sa inyo. Meron po kaming foundation na tinayo. Palad ng Diyos Foundation. Ito po ay isang charity organization ng aming opisina kung saan pinupuntahan namin lahat ng mahihirap na lugar. Poor community, nagpapa-feeding program kami at nagsiseminar kami sa mga parents so they can release functional children in the society. Because whether we like it or not, pag yan nag-release ng dysfunctional children, apektado tayo lahat. So to reduce poverty also, we also do seminar sa mga bata how to discover the image of God given to them para hindi sila mag-stay as street dwellers din. So, iikot po ang basket, suporta na lang po sa aming Palad ng Diyos Foundation para po magpatuloy ang aming advocacy na ito. Maraming po salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.